maraming mga kababayan nating matalino daw ang nagsasabi na traidor daw kami. Sino kaya sa amin ng traidor? Sila na inuutos-utusan ng dayuhan o ako na tumitindig laban sa dayuhan? Kinakasuhan na nila lahat. Ito lang nakita ko na pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Sila na nagnanakaw, sila pa nagbibintang. Bakit sila tahimik ngayon? Ang salita ng ombudsman. So, hindi totoo ang ombudsman. Bakit tumahimik? Kakasuhan namin. Ngayon, hindi na kinakasuhan si Martin Romualdez dahil ituturo niya si Bongbong Marcos. Maliwanag. Maliwanag pa sa buwan ang ginagawa nila. Sa bawat hanggang bitbit ang pag-asa. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bago po ang lahat, isa puso muna natin ng asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan wa Rasulullah. Mga mahal naming mga bisita, una po sa lahat, siyempre si Manong Chabit, siyempre po si Ma'am Guanzon, at sa lahat po kay Brother Mark. Si Brother, hindi naman natin bisita. Lalo na si Brother, siya to eh. Gusto ko po naming ipaalam sa inyo na bago po ang lahat, una ang pagiging magkakapatid namin dito ngayon. Bago po yung politika. Ako po yung nagpunta dito, sa katunayan, hindi ako makapasok. Sapagkat marami pong nagsasabi, una na, yung mga kasama natin sa Senado, na bawal kang pumunta dyan sapagkat ikaw ay judge na sa impeachment. Allahu Akbar. Kanina pa po kami dyan sa labas. Kasama ko po si Brother Wally. Katunayan, si Brother Andoy, sinabi ko na sa kanya na sabihin na baka hindi ako makapasok. Pero habang pinanonood ko po kayo, nainggit ako eh. Patawarin niyo ako, pero nainggit ako sa mabuting paraan. Sapagkat ngayon po ang kaarawan ng ating Vice Presidente. Isang bagay po yan na gusto ko ring makabati. Hindi naman pwedeng kayo lang ang bumati. Kaya hayaan niyo po akong makabati sa kanya. Ginang Pangalawang Pangulo, happy birthday po. Maligayang kaarawan. Eid Milad sa amin po. At ang dasal po namin, ang dua namin sa Allah, ay bigyan po kayo ng una, ng lakas ng loob. Magandang pangatawan, magandang kalusugan, at laging patnubayan po kayo ng Allah. Amin. Alam niyo po, dito po sa kalagayan ng ating bansa ngayon, mga kapatid, hindi nila naiintindihan kung bakit ang Bangsamoro ipinaglalaban hanggang ngayon ang kalayaan ng bansang ito. Maraming nagtataka. Sabi nila, bakit tong si Senator Robin Padilla, kung makapagsalita ng soberenya ng Pilipinas, parang hindi aatras. Paano naman akong aatras? Umatras ba ang Bangsamoro? Ang Bangsamoro, kailanman, hindi sumuko.
hindi sumuko sa Espanyol, hindi sumuko sa Amerikano, hindi sumuko sa Hapon, sa kapwa Pilipino pa! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Mga kapatid, dapat maintindihan ng mga kababayan natin na walang kahit na sino ang magdidikta sa Bangsamoro, lalong-lalo na sa mga Muslim. Dahil nakasaad sa ating Quran na kailangan ipagtanggol natin ang lupa natin. Kung ano ang atin, ipaglalaban natin. Paano natin isusuko ang soberenya natin sa dayuhan? Napakalaking kalokohan. Sinasabi nila, bakit yan si Robin Padilla? Ganito, pinagbintangan pa ako na ako daw ay obstruction of justice. Allahu Akbar. Mahirap bang intindihin na hindi katanggap-tanggap ang warrant of arrest ng dayuhan? Sino ang makakatanggap niyan kung Pilipino ka? Ibig sabihin, traidor ka. Ilan ang bayani natin na nagbigay ng buhay nila? Ilan ang Bangsamoro na nagbigay ng buhay nila para ipagtanggol ng bansang ito? Tapos, ibibigay lang natin ng ganun? No way, Jose. Mga mahal kong kababayan, mga mahal kong Bangsamoro, hindi ako traidor sa Pilipinas na sinasabi ng maraming kasama naming senador. Maraming mga kababayan nating matalino daw ang nagsasabi na traidor daw kami. Sino kaya sa amin ng traidor? Sila na inuutos-utusan ng dayuhan o ako na tumitindig laban sa dayuhan? Mga kapatid ko, yung sinasabi nilang pinalitan daw namin yung majority dati dahil sa impeachment. Parang, eto ba to kang mga ito nagbabasa ng rules ng Senado? Nagbabasa ba itong mga ito ng konstitusyon? Ang linaw-linaw sa konstitusyon at sa rules ng Senado, kailangan 16, 16 ang boboto laban sa ating Vice President. Eh kahit anong bilang ang gawin ko, paano sila makaka-16? Ang totoo, kaya po nagbago ng leadership, hindi dahil sa impeachment. Dahil ang impeachment ho, kapag nakarating sa Senado yan, walang makakapigil, kailangan kaming mag-convene. Ibig sabihin, kailangan kaming magpulong, kailangan kaming maging judge. Kami po ay nagpalit ng leadership para sa Blue Ribbon. Para maumpisahan ang pagdinig sa Blue Ribbon upang malaman po natin talaga kung sino kapag may baha, may buhaya. Yan lamang po yun. Kaya sana, mga mahal kong kababayan at mga kapatid kong Bangsamoro, huwag po kayong maniwala na ginawa po yan ni Senator Alan Peter Cayetano, ginawa naming 13 para sa impeachment. Hindi po. Ginawa po namin yan para malaman ng taong bayan ang tungkol kung sino talaga
Gustong-gusto kong magtuloy yung galit ko, pero pinapatawa niyo ako eh. Kaya sana po, mga mahal kong kapatid, kung gusto natin talagang tulungan ng bayan natin, una, hindi ko naman kailangan ipaalala sa Bangsamoro yan dahil never kayong sumurrender. Never. Allahu Akbar, brother. Kailangan natin ipaalala sa ating mga kababayan, huwag niyong hayaang nakawin sa atin ang kalayaan natin. Huwag na huwag. Yung soberenya natin, ipaglaban ninyo. Walang sino mang dayuhan ang pwedeng magsabi sa atin o humusga sa atin. Kung gusto tayong husgahan, dapat kapwa nating Pilipino. Huwag dayuhan. Nakakainsulto. Nakakainsulto na hinuhusgahan tayo ng ibang lahi. My goodness, I hate drugs. Hasta la vista, baby. Parang gusto mo na akong paalisin, ha? Bilang panghuli, mga mahal kong kapatid, panghuling salita, marami pa tayong pagkikita. Alam nyo, kasi parang pinapaso ako kasi hindi ko alam, baka pagdating ko bukas sa Senado, banata na naman ako ng rules of court. Oh, nagsalita ka doon, bawal yan. Ano. Ang dami nilang pakulo eh. Alam nyo, minsan di ko na rin maintindihan, ito ba mga to nagbabasa o ako lang ang nagbabasa? Di ko alam. Ang dami nilang ibinabato sa atin. Kapag pinakinggan mo naman yung binabato nila, hindi ko alam, ano bang katwiran nitong mga taong ito? Minsan wala nang katwiran kung hindi pansariling interes. Tandaan niyo to, mga kapatid ko. Hindi ko kailanman pinangarap maging politiko. Alam yan ng ating mahal na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ako naging senador dahil binoto niyo ko. Hindi ko alam, ba't niyo ako binoto? Allahu Akbar. Gusto ko lamang pong namnamin yun yung lahat. Wala po akong personal na interes. Wala ho akong record ng kahit anong personal na interes. Ang gusto kong maging senador, number 1, si Manong Chavit Singson. Yan ang gusto kong maging senador. Number 2, si Atty. Rowena Guanzon. At siyempre po, marami pang iba. Wala sila dito. Hindi ko na sila babanggitin. Unfair naman. Kung meron po kayong dapat suportahan at tayong isulong talaga, ito pong mga taong ito na walang personal interest. Wala. Ano ba interest nila? Si Manong Chavit, mayaman nito. Walang gagawin ito kundi pagandahin na lang ang Pilipinas. Paayusin ng mga mahihirap. Nagbigay nga ng napakalaking lupa sa Ilocos para sa Muslim. Si Atty. Rowena Guanzon, na laging binabanatan nila, bakit nyo babanatan? Si ma'am, alam nyo, tandaan po ninyo, kung sino ang unang-unang dilaw, ha? Ang unang-unang dilaw ay si Pangulong Duterte. Kaya, pag sinasabi na bago sa atin, si Atty. Rowena Guanzon, walang alam sa kasaysayan yung sinasabi nun. Dahil matagal lang dilaw. Si Atty. Rowena Guanzon, matagal lang dilaw si Digong. Ang tatay ko, dilaw. Ano to? Hindi na usapin ito kung anong kulay mo eh. Tandaan po ninyo. Ang importante dito sa usapin nating lahat, kung sino yung tunay na walang personal na interes. Kasi pag hinaluan mo yan, kahit ano pang kulay mo, green, pink, ano pa ba, pula, wala lahat yan pag hinaluan mo ng personal na interes.
At tandaan po natin, mga mahal kong kapatid, ano ba ang tinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ang public service, hindi para pagsilbihan ng sarili mo. Ang public service, public nga eh. Pagserbisyuhan mo yung kapwa mo. Kapag nakita ka kayo ng taong yumaman sa pagiging public servant, ibig sabihin yan, hangal at hindi totoo yun. Mga kapatid, kahit hukayin ninyo, bilyonaryo ako. Pero bakit nung wala ang kayamanan ko? Kasi pinamigay ko. Allahu Akbar! Brother, baka magbayad tayo dyan. Wala tayong ibabayad dyan. Baka sumobra na nga tayo sa oras dito. Yari tayo dito, may bayad. Hindi ko po sinasabi lahat ito para itaas ang bangko ko, mga kapatid. Sinasabi ko lahat ito dahil yan ang natutunan ko sa Islam. Allahu Akbar. Kayo ang nagdala sa akin ng Islam. Alhamdulillah, maraming salamat mga kapatid. Dinala nyo ako sa tamang landas. At hindi ko to makakalimutan na pasasalamat sa inyo. Sana wag tayong tumigil. Ang one bangsa na ang Pilipinas dalin natin sa tamang landas. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang hapon po sa inyo lahat. At gusto ko lang unang-una maliwanagan lahat. Maraming salamat sa inyo na gusto akong tumakbong Vice President. Hindi po ako tatakbong Vice President. Baka tatakbo kong senador kung hindi matanggal yung bangag ngayon. Kung matanggal, baka hindi na ako tatakbo. Isa lang po ang salita ko. Hindi po ako marunong magsinungaling. Kaya yung mga iboto nyo, yung mga hindi marunong magsinungaling, lalong-lalo na yung mga pinagtatakpan nila mga magnanakaw, yun ang pinakamasama, magnanakaw na rin sila. So maliwanag po na salamat, hindi po ako tatakbong vice. Susuporta ako kay Inday Sara sa pagtakbo ko dahil sasamahan ko siya. At para lumakas ang loob nyo, ano bang ginagawa nila ngayon kay Vice President Sara? Pilit nilang kinakasuhan dahil wala silang may laban kay BP Inday Sara. Safe na safe po siya. Hindi siya matatanggal sa Senado o mapaparusahan dahil sa mga bagong bayani natin na 13 na senador. Pero wala na yung isa, kakasuhan nila dahil takot sila kasuhan dito sa atin. Magandang batas natin. Insulto yan sa mga justices natin. Dadali mo yung isang tao sa ibang bansa para silang bahala. Bakit? Mahina ba sila? O hindi marunong mga justices natin? Kaya hindi dapat, meron ako naka-record na pagsasalita ni Bongbong Marcos. Ayaw niya yung ICC. Sinabi niya, ayaw niya ang ICC. Pero ginawa niya. Dahil si Tatay Digong ang unang nakapansin sa katiwalian sa GAA. Nung pinansin niya yun na. Pinahuli na siya, walang warrant of arrest. Pinili siya, kidnapping yun. Well, anyway, yun po ang ngayon po ang nangyayari sa ating bansa. Hindi nila matatanggal si Inday Sara para lumakas ang loob nyo. Kailangan nila 16 na boto. Saan sila kukuha ng 16 na boto? Kaya kako bayani at pagdasal natin ang mga bagong bayani ng 30 senador, 13 senators, tinanggalan na isa, 12 pa, 11 lang sila. Ang kailangan para i-convict si Inday Sara, mas kinakalukuhan yung mga sinasabi nila, 16. Saan sila magnanakaw ng 16? Eh yung 12 na titira, mas anong gawin sa amin, ikulong na kami lahat, hindi na sila babaliktad. Kaya suportahan natin ngayon yung 12, kinasuhan na lahat.
Ako rin, kinasuhan ng palso. Abogado ni Atty. Wanson. Pinayalan ako ng plunder, available. Hindi naman ginagalaw dahil hindi totoo. So, kung gusto nila kulong, tuloy nila yun. Hindi totoo. Para lang masabi na may kaso ako. So, mga kapatid, kung ano man ang ginawa ko sa Region 1 para sa ating mga kapatid na Muslim, gagawin ko po sa lahat ng bansa para sa mga Muslim. So, tignan nyo ang nangyayari. Maliwanag na sila nagnanakaw sa kaban ng bayan. Ito lang masasabi ko, may abogado dito. Kung totoo ang ombudsman, nagsabi sila na kakasuhan namin si Speaker Martin Romualdez na tumatayo. Dalawa ang mastermind, yung nakawan ng bayan. Martin Romualdez at Marcos. So natuwa kami nung sinabi ng ombudsman, kakasuhan namin si Martin Romualdez. Sumagot si Martin Romualdez, hindi ako bababa mag-isa. Ang grabe corruption, public works and highways, at saka sa taas, executive, si Marcos. Wala, tinuturo niya. So nung nagsalita, tahimik ang ombudsman, tahimik ang Martin, tahimik si Marcos. Dahil kung ituro niya, kasuhan nila si Martin, eto, kasama ko. Dahil sila dalawa ang mastermind. So, ang liwanag. Sila na nagdakaw, sila pa nagbibintang. Anong gobyerno ito? Wala nang batas. Wala na. Ngayon, gusto nila agawin yung Senado ulit, kinakasuhan lahat. Sinabi, basta bumunta kayo sa amin, kumampi kayo, hindi kayo makakasuhan. Nung kumampi sila sa katotohanan, kinasuhan kagad sila, dami nila kinasuhan. So maliwanag mga kaibigan na sila, walang iba, ang may kagagawan nitong malaking nakawan ng bayan. Pera ng bayan. Matagal ko lang sinasabi, imbestigahan nyo sa distrito o probinsya ni Bongbong Marcos. Pupunta sila, siya lang tinignan, wala. Siya nag-appoint yung pupunta ron. Ngayon, sabi naman dahil alam ko, nung araw si Senator Lacson, bilib ako. At fighter yan. Kaya ako binuto rin. Asan niya yung imbitasyon niya? Pakita ko sa... Ito imbitasyon niya sa akin dahil alam ko na totoo. Nagpunta ako sa kanya dahil nagsalita siya na ang nangyayari sa ating bansa ay, tawag niya ay flooded gates of corruption and flooded gates of hell. Yan, magsasalita na ako. Bukang nung nagpunta ako doon sa kanya, gusto ko tumulong para malaman nyo ang katotohanan. Pwede, sabi niya, pero isubmit mo yung affidavit. Ito yung invitasyon niya, hindi siya makapagsinungaling. Tinatanggap ako, nalalabas sa Senado sa April 14. April 7, ibigay mo yung affidavit mo. Bago ka namin ilabas sa 14. Pagpunta ko, ibigay mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Nagpunta ko ng umaga, walang tao. Nagpunta ko sa Senado, papunta na ako doon, may dumating na sa bahay, same day, andito, kinakansela, umaga pa lang, kanselado na. Tapos sabi niya, hindi raw ako magbigay, ayaw ko raw magbigay ng affidavit. Nandito ebidensya. Siya nag-cancel. Tapos siya nagsasabi ngayon na hindi ayaw ko mag-submit. Kaya kung takot sila dahil ayaw nila pinagtatakpan nila ang tunay na magnanakaw. Hinihingi ko lang, ilabas ako doon, ayaw. Kinansela niya.
nagsisinungaling pa na, ngayon ko lang napatunayan na sinungaling na si Senator Lacson dahil siya nag-cancel ng September 7. Eh sabi niya, siya nag-imbita, dalhin mo sa September 7 hanggang 5 p.m. Alas 9 pala, kinancel na sa bahay. Di ba dumating na sa bahay ng cancellation? Paano ko isasubmit? So yun po ang totoo. Hindi po ako marunong magsinungaling para malaman niyo lahat. So, ako ay nagpapasalamat sa inyo lahat at lahat ng mga nagsasalita, binabati ko kayong lahat. Dahil ang liwanag na ang nakawan ng bayan, kinakasuhan na nila lahat. Ito lang nakita ko na pinakamasamang presidente ng Pilipinas. Sila na nagnanakaw, sila pa nagbibintang. Bakit sila tahimik ngayon? Ang salita ng ombudsman. So, hindi totoo ang ombudsman. Bakit tumahimik? Kakasuhan namin. Ngayon, hindi na kinakasuhan si Martin Romualdez dahil ituturo niya si Bongbong Marcos. Maliwanag. Maliwanag pa sa buwan ang ginagawa nila. Kaya ako ay nagpapasalamat dahil patuloy tayo. Maraming umaayos, umaareglo sa akin. Hindi raw ako papahirapan. May pera ka naman, magbakasyon ka na lang. Kung hindi ka tatahimik, papahirapan kami lahat. Kako, pahirapan nyo na ako, patayin nyo na ako, hindi ko pwede mapagtakpan ng magnanakaw. So, awa ng Diyos, mananalo tayo. Awa ng Allah, mananalo po tayo ito dahil nasa atin ang katotohanan. Asahan nyo po. Asahan nyo po, napapasyalan ko kayong lahat. Maraming salamat po sa inyo lahat.